Trahedya sa sunog sa Pasig. 5 po ang nasawi, kabilang ang 3 menor de edad. 3 ang mag-iina at 2 ang mag-ama. Balitang hatid ni Bam Alegre. Mabilis na kumalat ang apoy sa sunog na ito na sumiklab sa Mendoza Street, Barangay Buting sa Pasig bago mag-alas 11 kagabi. Umabot sa unang alarma ang sunog, hudyat para rumesponde ang hindi bababa sa 4 na fire truck. Nakontrol ang sunog matapos ang halos 20 minuto at tuluyan na apula bago maghating gabi. Pero trahedya ang bumungad ng pasukin ng mga bumbero ang pinangyarihan ng sunog. 5 ang nasawi, isang ina na 43 years old at ang anak niyang babae na 11 years old, pati sanggol na 1 taong gulang. Pati ang kapitbahay nilang mag-ama na isang 45-year-old na government employee at ang bunso niyang lalaki na 15 years old. Sinasabing yung mag-inang mga yon na nakatira po sa 3rd floor but na-locate sila sa 2nd floor na and ground floor. So talagang mayroon tayong matinding sunog na nangyari na gumuho yung bahay kaya sa lower floor sila natagpuan. Sa magtatay, magkasama po sila sa CR na natagpuan. Agad na pauwi ang misis ng isa sa mga nasawi nang malaman ng balita. Tinawagan lang po ako ng anak ko na mama nasusunog po sa bahay. Tapos sabi ko pakihanap po si Papa at saka yung kapatid mo. Si Denmark naman nakamag-anak din ng ilang nasawi, kakauwi lang na makitang nasusunog ang bahay nila. Meron po narinig na may pumutok po, tapos may bumagsak po sa harapan ko, tapos sunod-sunod na po yun, yung bike bumagsak po sa akin. Ano yung mga bumagsak? Yung mga kahoy po. Sa tala ng barangay, 3 estruktura ang naapektuhan ng sunog. 18 pamilya, 89 na individual ang nasa evacuation center ngayon. Nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng apoy, pati sa halaga ng pinsala. Sad to say, yung location po ng sunog is medyo makipot yung daan, nahirapan yung mag-penetrate yung mga responders natin. And basically, hindi siya bago, but still, sana maging lesson to sa lahat. At least, walang mga obstruction lalo na sa mga makikitid na daan. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, naghahain ang Manila Regional Trial Court ng not guilty plea para kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves. Para yan sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Korte ang naghahain nito para kay Teves matapos niyang igiit ang kanyang karapatan na hindi sumagot at manahimik. Ang kasong ito ni Teves ay may kaugnayan sa mga nakumpiskang armas at pampasabog sa kanyang mga ari-arian noong March 2023. Dating sinabi ng DILG na walang mga dokumento ang mga nakumpiskang armas. Itinanggi ni rin noon ni Teves na sa kanya mga nakuhang armas sa kanyang mga ari-arian. Mga kapuso, may binabantayang bagong sama ng panahon ang Pag-asa. Namataan po ng Pag-asa ang bagong low-pressure area sa layong 1,240 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Posible po itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility pero nananatiling mababa ang tsansa maging bagyo. Sa kabila po niyan ay magpapaulan ng trough o buntot ng LPA sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat at Surigao del Norte. Ayon sa Pag-asa, malalakas na ulan ang posibleng maranasan sa mga nasabing lugar sa mga susunod na oras. Patuloy namang nakakaapekto sa Luzon, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ang hanging habagat. Posible pa rin po ang mga local thunderstorms sa iba pang panig ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang halos buong bansa kasama ang Metro Manila sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rain sa maaaring magdulot ng baha o landslide. Isa pang mainit-init na balita, 4 na sunod na buwan nang bumagal ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.3% ang naitalang inflation nitong Mayo. Ito po ang pinakamabagal na inflation rate mula noong November 2019. Sabi ng PSA, nakaambag sa pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente at ng tubig. Gayon din po ang mas mabagal na pagtaas ng pamasahe sa barko. Pati ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Ang inflation itong Mayo ay pasok sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 0.9 hanggang 1.7%. Pasado sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang 200 pesos na wage hike sa arawang kita ng minimum wage earners sa pribadong sektor. 172 na mambabatas ang pumabor, walang tumutol habang isa ang nag-abstain sa House Bill. Sakop ng panukalang aumento ang mga manggagawa sa private sector
kasama ang contractual at subcontractual. 5 milyong Pilipino raw ang makikinabang dyan ayon sa isang party list. Dahil malapit na matapos ang 19th Congress, nanawagan sa Senator Mig Zubiri kung pwedeng i-adapt na lang ng Senado ang House Bill o kaya ay madaliin daw ang pagbuo ng BICAM para matalakay ito. Sakaling maisa batas, yan ang unang legislated wage hike sa loob ng halos 4 na dekada. Sabi naman ng Malacanang, titingnan ng Pangulo ang economic implications o epekto sa ekonomiya ng panukalang wage hike. Good news naman sa mga suki ng MRT-3. May libreng sakay po sila bilang pakikiisa sa ika-127 araw ng kalayaan. Maaari yang i-avail ng mga pasahero sa lahat ng MRT stations mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. sa June 12. Bukod sa MRT-3, nauna nang nag-anunsyo ng libreng sakay ang LRT Line 2 sa June 12. Sa parehong oras po yan mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at mula 5 p.m. hanggang 7 p.m. Wala pang anunsyo kung may kaparehong libreng sakay ang LRT1. Labing-isang araw na lamang balik eskwela na. Kaya sama-samang naglinis ang mga volunteer, magulang at kawani ng isang paaralan sa Quezon City para pugsain ang mga lugar na pinamumugaran ng lamok na posibleng may dalang dengue. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, dito sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City, indulunsad ng DOH o Department of Health ang Dengue Awareness Month. Nag-ikot sa eskwelahan ng mga volunteer, mga magulang at mga kauni ng paaralan para maglinis lalo na sa mga lugar at sisidlan na maaaring pamugaran ng mga lamok. Nagkaroon din ng misting at installation ng screens na pinamunuan ng mga opisyal ng DOH. Ayon sa datos ng DOH Regional Epidemiology and Surveillance Unit, mahigit 19,000 dengue cases ang naitala sa Metro Manila mula January 1 hanggang May 17. Mas mataas yan ng 224% kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Mahigit 400 naman ang namatay. Karamihan sa mga kaso ay mga batang edad 5 hanggang 9 years old. Sabi ni DOH Assistant Secretary Farwa Hombre, dahil daw ito sa mga pag-ulan na naranasan sa unang bahagi ng taon, nakababahala raw ito lalo at posible pang madagdagan ang mga kaso ngayong papasok na ang panahon ng tag-ulan. Kaya raw napakahalagang labanan ng dengue tulad ng kampanya ng Health Department na alas 4 kontra mosquito kung kailan dapat nakakaugalian na yung pagtataob, taktak, tuyo at takip para walang pamahayan ang mga lamok. Ayon kay DOH Assistant Secretary Hombre, ang paglaban sa dengue ay responsibilidad din ng komunidad. Kaya inilalapit nila ang kampanya sa eskwelahan, lalo ngayong mag-uumpisa na naman ang pasukan sa June 16. Ni-reactivate na rin daw ang dengue fast lane sa mga ospital at public health centers. Kaya raw kapag nakaramdam ng mga sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng katawan, panghina, pantal, pananakit ng tiyan, ay agad na kumonsulta sa pinakamalapit na ospital at health center. Samantala, Connie, patuloy pa rin yung mga activities na isinasagawa dito sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City. May mga games dito at namimigay rin ng sanitation kits sa mga magulang at sa mga estudyante. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Nagtatakbuhan ng mga lalaki yan sa isang pedestrian lane sa GMT Street sa Santa Barbara, Iloilo. Ang grupo, pinagtutulungan palang bugbugin ang lalaki na kaputing pantalon. Sunod-sunod na tadyak at suntok ang sinalo ng lalaki na ilang beses pang natumba. Natigil ang pananakit ng may lumapit na mga motorista para awatin sila. Nagtamo ng mga gasgas sa katawan ang 17 anyos na biktima na isinailalim sa pagsusuri. Hindi muna sila nagbigay ng pahayag ng kanyang ina. Ayon sa pulisya, posibleng napagtripan lang ang biktima. Tinitingnan din nila kung may kinalaman ng gulo sa pakikipaghiwalay ng biktima sa dati niyang karelasyon. Sa ngayon, may persons of interest na sila at inaasikaso na rin ang mga dokumento para sa pagsasampa ng reklamo. Pinagigibanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Mount Kamuning o yung footbridge malapit sa MRT Kamuning Station sa Quezon City. Sabi ng Department of Transportation, hanggang 5 palapag na gusali ang taas ng Kamuning Footbridge. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon na inakyat ang Mount Kamuning, delikado itong gamitin. Bukod sa matarik,
Nararamdaman din daw ang mga pag-vibrate ng footbridge sa dami ng dumaraang sasakyan sa ilalim nito. Ang ipapalit ng DOTR, mas mababang footbridge na may elevator na. Plano itong ilagay sa EDSA Bus Carousel Kamuning Station.